Tayong mga lindol na yan, kung wala po tayong nararanasan, di ba? Hindi naman po tayo babalik, hindi naman po tayo magsisisi sa mga ginagawa po natin. Di po ba? Pero kapag nandyan na yung mga dilubyo, ayan na yung mga tao. Nakikita mo, sila na mismo yung nagkukusa na pumasok sa simbahan. Pero pagkatapos po nun, ano na naman po? Di ba? Aalis na naman sila kapag okay na ang lahat sa buhay nila. Kaya iyan po ang panahon ni Gideon. Si Gideon ay isang bukong na tinawag ng Panginoon na pamahalaan ang mga Israelita laban sa mga Amalekita at Midianita na kanilang mga kaaway. Alam niyo po ba yung mga Midianita at Amalekita, sila po yung tinatawag na mga nomadic people. Ang ginagawa po nila, hinihintay nila yung panahon ng anihan ng mga Israelita. Tapos pag anihan na po, kinukuha na po nila, sinasalakay nila yung mga Israelita. Ninanakaw po nila yung mga pananim, yung mga baka, yung mga tupa, yung mga hayop, at wala daw pong silang itinitira. Parang nakaka-relate din po ba tayo? Meron po bang mga ganun dito? Yung pagdating po ng anihan, pag nagugulat kayo, wala nang ube, di po ba? Wala nang bunga yung gabi ninyo, di po ba? Pero mas malala po yung mga Midianita at saka mga Amalekita. Pagkat hindi lamang po nila sinisira yung mga pananim ng mga Israelita. Kapag lumaban pa po yung mga Israelita, sila ay mga pinapatay. Kaya talagang yung mga Israelita po nabubuhay sa takot at panganib. So ganun po yung buhay ng mga Israelita doon. Ngayon po, tignan po natin yung buhay po natin. Nabubuhay pa rin ba po tayo sa takot at panganib? Kung hindi man po tayo nabubuhay sa takot at panganib, kung titingin po tayo sa paligid natin, marami pa po tayong kapwa, di ba? Mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mga kapitbahay na namumuhay sa takot at panganib. Lalong-lalo na po yung mga tao na wala pa talagang pagkakakilala sa Panginoong Jesucristo. At lalo na po ngayon na ang kaaway po natin, tulad po ng mga Amalekita at Midianita, ano pong ginagawa ng kaaway ng demonyo sa buhay po natin? Diba? Nagnanakaw din po siya, pumapatay at naninira. Di po ba? Kaya po, kailangan mag-raise up tayo ng mga Gideon sa panahon natin ngayon na mananatili at maninindigan sa kanilang mga pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kaya ngayon po, tignan natin yung tatlong katotohanan kung paano tinawag ng Diyos si Gideon upang palayain ang kanyang bayan. May makikita po tayong tatlong katotohanan sa buhay po ni Gideon na kung paano po siya tinawag at ginamit ng Diyos upang palayain ang kanyang bayan. Na alam ko po, may makukuha din po tayong mga aral sa tatlong bagay na ito. Kasi baka po kayo yung Gideon na i-raise up ni Lord para sa inyong mga tribo. Diba? Para sa inyong mga pamilya. Para sa inyong mga mahal sa buhay. At unang bagay po na makikita natin dito ay God uses ordinary people to do extraordinary things. Sa Tagalog po, ginagamit ng Diyos ang mga ordinaryong tao na tulad mo para gawin ang mga kakaibang bagay. Tandaan mo po, ginagamit ng Diyos ang mga ordinaryong tao tulad ko, tulad mo, upang gamitin ng Diyos para sa gawain na extraordinary. Mga kakaibang gawain. Kung ipipicture po natin si Gideon, kung titignan po natin si Gideon, hindi po siya yung larawan ng isang matapang at malakas na tao. Di po ba? Sabi nga doon, siya ang isa sa pinakamahina sa kanilang angkan. Siya yung isa sa pinakaduwag sa kanilang angkan. Pero bakit kaya siya ang ginamit ng Diyos para palayain ang kanyang angkan sa mga oppressor, sa mga mananakop? Kung minsan po, nagiging palusot din natin
yung mga palusot ni Gideon sa buhay niya. Di po ba? Baka sabihin mo po sa akin ngayon, hindi ako gagamitin ni Lord kasi masyado pa akong bata. Hindi ako gagamitin ni Lord kasi masyado na akong matanda. Hindi ako gagamitin ni Lord kasi mahina ako. Hindi ako gagamitin ni Lord kasi wala akong alam. Hindi ako marunong magsalita. Alam niyo po ba, kumita na po yan. Kahit po sila Moises, kahit po si Jeremiah, kahit po si Abraham, sinabi dito yung mga bagay na yan. Matanda na ako, hindi na ako gagamitin ni Lord. Bata pa ako, hindi pa ako pwedeng gamitin ni Lord. Mahina ako, wala akong alam, hindi ako gagamitin ni Lord. Hindi po, gagamitin ka ng Panginoong Jesus. Kaya sabihin mo nga po sa katabi mo, gagamitin ka ng Panginoong Jesus. Gagamitin ako ng Diyos. Gagamitin ako ng Diyos. Sige po, kahit po sa mga batang yan, dapat sinasabi nyo na gagamitin kayo ng Diyos. Habang bata po sila, i-declare nyo na po na gagamitin sila ng Panginoong Jesucristo. Kasi ako po, natatandaan ko nung bata ako na one time, parang nasabi ko ata, minsan lang po ako umattend ng pagsamba sa born again. Pero sinabi ko, nung nakita ko yung nagpipreach sa itaas, Lord, gusto ko rin pong tumayo sa ganyang palpito. At ngayon po, yan, ginagamit na ako ni Lord para tumayo dito sa harap ng palpito. Kaya po kayo, dapat yung mga anak po ninyo, dinideklara nyo na nagagamitin sila ng Panginoong Jesucristo. Amen po? Hindi po yung lagi natin silang kinegers, di ba? Hindi po yung lagi natin sinasabi, ay, wala kang mararating. Hindi po yung lagi natin sinasabing, ang tigas ng ulo mo. Di po ba? Yun po yung kadalasang lumalabas sa atin. Pero dapat po ideklara natin na ang mga anak pong yan, ang mga bata pong yan, ay gagamitin ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga po sa unang Korinto 1 verse 27, sabi po dito, subalit pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanlibutan ay kahangalan, upang hiyain ang marurunong at ang mahihina sa turing ng sanlibutan, upang hiyain ang malalakas. So sinasabi po sa verse na ito na ang ginagamit ni Lord ay yung mga taong hindi marurunong. Hinihiya ng Diyos yung mga marurunong sa pamamagitan ng paggamit ng mga taong sa tingin ng sanlibutan ito ay hangal. Di po ba?